Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Lost Boys na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Sa Paradise, si Kevin ang nagmamaneho ng school bus sa buong bayan para ihatid ang mga bata sa kani-kanilang bahay. Pagkatapos, dinala niya ang bus sa depo at kinausap si Ruby, ang dispatcher, para humingi ng dagdag na biyahe dahil kailangan niyang bayaran ang medical bills ng yumaon niyang ama. Pero sa ngayon, wala pang maibigay si Ruby sa kanya. Pagdating ni Kevin sa bahay, may tumawag mula sa vet at ibinigay ang pinakabagong resulta. Kumakalat na ang cancer ng aso niya, kaya kailangan na niyang magpaalam dito. Binuhat ni Kevin ang matanda niyang aso at pumasok sa bahay, pero nalaman niya mula sa kanyang ina na ang anak niyang si Sean ay tumangging pumasok sa school. Pinagalitan niya ito dahil sa hindi pag-aaral, pero sinabi ni Sean na masama ang pakiramdam niya at nilakasan ng music para hindi marinig ang ama. Nagalit si Kevin at sumigaw. Sumagot si Sean na galit siya sa kanya at sana raw ay patay na siya. Nasaktan si Kevin at umalis ng kwarto para umiyak ng mag-isa. Kinabukasan, dinala ni Kevin ang aso sa vet at hinawakan ito habang binibigyan ng injection para hindi na ito maghirap. Kinabukasan ulit, lumakas ang hangin at may nahulog na parte mula sa transmission tower. Nagkaroon ito ng spark na umabot sa damo. Dahil sa hangin, mabilis itong naging apoy at kumalat agad. May isang truck driver ang nakakita nito at tumawag sa emergency. Dalawang fire truck ang agad na pumunta sa lugar pero nalaman nilang hindi pala umaabot doon ang karaniwang daan. Wala silang choice kundi dumaan sa makitid na daan sa bundok na hindi kayang buhatin ang bigat nila, kaya dahan-dahan silang nagmaneho. Dahil dito, mas lalong lumaki ang apoy. Dahil wala rin silang mahanap na daan doon, kailangan nilang bumalik at humanap ng ibang entry point. Samantala, pumasok si Kevin sa trabaho at paulit-ulit na time-text si Sean, pero hindi ito sumasagot. Pagkatapos niyang ihatid ang mga bata, tumawag ang nanay niya at sinabing nagsusuka si Sean at may lagnat, kaya hindi pala ito nagsisinungaling. Kailangan ni Kevin magpagasolina, kaya sinabi niyang tatawag siya ulit. Pero natagalan siya dahil mahaba ang pila. Tinawagan siya ni Ruby at pinagalitan dahil sa tagal niya, at pinapabalik ang bus sa depo. Habang nagmamadali si Kevin, nakita niya ang usok sa malayo. Huminto pa rin siya sa pharmacy para bumili ng gamot pero tumawag ang ex-wife niya. Sinabi nito na nakausap niya si Sean at gusto nitong bumalik sa bahay niya, pero aalis siya ngayong gabi kasama ang bago niyang boyfriend para magbakasyon. Sinabi ni Kevin na siya na ang bahala. Samantala, nagtipon ng mga bumbero para pag-usapan ang sitwasyon. Ang apoy ay nasa 300 acres na at tinutulak ito ng hangin pababa sa kanyan. May maliit na bayan na may 800 tao na dapat nilang babalaan, pero malayo ang Paradise kaya akala nila ay safe ito. Pero may isa pang sunog na natuklasan ng mga 3 milya ang layo at nagdulot ito ng pagkawala ng kuryente. Isang bombero ang nakarating sa maliit na bayan at nagsabing makapal ang usok at may lumilipad na baga ng apoy 5 milya mula sa pinanggalingan. Ibig sabihin, mas malala ang sunog kaysa sa inaakala nila. Maraming sunog ang nagsisimulang lumitaw kung saan-saan at nagpapanik ang mga tao. Mabilis ding nawawala ang visibility. Napagtanto ng chief na iisang malaking sunog ito, kaya kailangan na nilang mag-evacuate agad. Nagsimulang ilabas ng mga bumbero ang mga tao sa kanilang bahay. May mga taong nagmamadaling umalis kaya hindi na maayos magmaneho at nagkakabanggaan ang mga sasakyan. Yung walang sasakyan ay sinasakay sa fire truck. May mga tao na rin na napapaso dahil malapit na ang apoy. Nang makasakay na lahat, pinasunod ng bumbero ang mga tao para makalabas ng bayan. Dumating ang mga eroplano at nagbuhos ng fire retardant pero dahil sa hangin, hirap silang tumama sa target. Patuloy ang paghingi ng tulong ng chief sa ibang lungsod. Hirap umusad ang convoy dahil halos wala nang makita at masikip ang daan. Mas marami pang sasakyan ang nagbanggaan at may mga naglakad na lang. May isang lalaki ang nasunog at tinulungan siya ng kapitbahay gamit ang kumot. Humihingi pa rin ng tulong ang bumbero sa radyo. Papunta na ang burnover at hindi na makapasok ang ibang fire truck dahil sa mga harang. Nang umabot ang apoy sa creek, pinatalo ng bumbero ang lahat sa tubig para makaligtas. Pagkatapos ng ilang minuto, buhay pa sila pero may mga sugatan. Sinabi rin niyang mabilis ang sunog at makakarating ito sa Paradise. Habang nagmamaneho si Kevin, may mga ibon na tumawid at muntik siyang mabangga. Nakakita siya ng mas makapal na usok at nag-iwan ng voice message kay Sean para humingi ng tawad. Sa town hall ng Paradise, nakatanggap sila ng evacuation order para sa East Paradise bago mawala ng linya. Pero hindi na gumana ang system para mag-alert.
Hindi na rin makalipad ng maayos ang mga eroplano dahil sa hangin. Hindi na mapigilan ang sunog. Sa school, pinapakalma ni Mary ang mga estudyante. Hindi pa sila pinapa-evacuate pero pinauwi na ng principal ang mga bata. May mga magulang na dumating na rin. Tumawag ulit ang ex ni Kevin at sinabi na hindi na talaga gustong tumira ni Sean sa kanya. Bumalik si Kevin at pinahihit ang boss, pero sinabi ni Ruby na dalhin ang lahat ng boss sa West Depot kahit may mga bata pa sa school. Nakatanggap na rin ng evacuation order ang principal. Dahil hindi gumagana ang system, tumatawag sila isa-isa gamit ang radyo. Tumawag si Mary sa kaibigan niya para sunduin ang anak niya. Marami pang batang walang sundo, kaya tumawag sila sa bus depot. Naghahanap si Ruby ng volunteer. Walang ibang pumayag, kaya si Kevin ang napili. Habang ang mga bumbero ay nagsisimula ng magtrabaho, si Kevin ay dumating sa school at pinabilis ang lahat. Umuulan na ng abo habang sumasakay ang mga bata sa bus. May isang nanay na dumating para sunduin ang anak niya bago sila umalis. Gusto ni Mary manatili, pero pinasama siya ni Kevin dahil hindi niya kaya mag-isa. Ipinakita ni Mary ang evacuation route, pero ayaw ito ni Kevin dahil traffic. Sa kabila nito, sinabi ni Mary na sundin ang plano. Habang nag-uusap sila, biglang lumiko si Kevin sa ibang daan. Nagalit si Mary pero sinabi niyang mas delikado ang traffic. Sa depot, nag-red alert at nagtakbuhan ang mga tao. Samantala, mabilis nang kumakalat ang apoy sa East Paradise. Na-stuck ulit ang bus sa traffic. Paulit-ulit tumatawag si Kevin kay Sean pero walang signal. Biglang may bahay na nasunog malapit sa kanila. Nagpanik ang mga bata. Bumaba si Kevin para ayusin ang traffic. Siya mismo ang nag-guide ng mga sasakyan at nakabukas ng daan. Nakawala ang bus sa traffic. Pero pagdating nila sa meeting point, nasusunog na rin ito. Naghanap sila ng tao pero wala. May batang nagtago sa ilalim ng upuan at pinakalma ni Mary. Sa evacuation center, nalaman na 8,000 tao pa lang ang naililikas at may 30,000 pang natitira. Patuloy ang sunog at mas lumalala ang sitwasyon. Sa bus, sobrang init at uhaw na ang mga bata. Pinasimula ni Mary na magpahangin sila gamit ang papel. Pumasok ang usok sa bus kaya pinatay ni Kevin ang aircon. May batang muntik nang mawala ng malay kaya naghanap si Mary ng tubig. Tumakbo siya sa mga gusali at RV hanggang makahanap ng bote. Habang pabalik siya, may sumabog na tangke ng gas. Akala ng mga bata ay nawala na siya, pero nakabalik siya at agad silang umalis. Napilitan si Kevin mag-reverse at umiwas sa apoy. Sa wakas, nakahanap sila ng daan palabas. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa makitid na daan na sila sa bundok. Sa kabilang banda, nalaman ng team na papunta na ang sunog sa daang iyon. May mga taong kasalubong nila na tumatakbo palayo. Pero nang tingnan ni Kevin, puro apoy na rin ang kabila. Wala na silang mapuntahan kaya naghintay sila sa loob ng bus. Pinutol ni Kevin ang damit niya at ginawa itong panakip sa ilong ng mga bata. Tinakpin din niya ang mga bintana. Sa gitna, napag-usapan nila ang regrets nila sa buhay. Biglang may apoy sa tabi ng bus. Sinubukan ni Kevin patayin gamit ang extinguisher. Pero naubos ito at papalapit pa rin ang apoy. Sinubukan nilang paandarin ang bus pero ayaw. Sa wakas, napaandar nila ito at dumiretso sila sa apoy. Habang sumisigaw ang mga bata, dumaan sila sa gitna ng apoy. Bumangga sa mga sanga at kotse pero hindi tumigil si Kevin. Pagkatapos ng ilang minuto, nakalabas sila sa lugar na maliwanag. Nagyakapan ng lahat sa tuwa. Nakarating sila sa evacuation center at sinalubong agad ng mga magulang ang mga bata. Nakita ni Kevin ang nanay niya at nalaman niyang ligtas ito. Si Sean naman ay nasa ex-wife niya. Tinanggap ni Kevin na mas okay ang anak niya doon. Pagkalipas ng maraming araw, bumalik si Kevin sa bayan nila. Wala nang natira sa bahay nila kundi abo. Pero may nakita siyang larawan nila ng anak niya. Biglang dumating ang ex niya at si Sean. Lumapit si Sean at niyakap siya. Base ito sa totoong kwento. Nalaman ng investigasyon na ang electric company ang may kasalanan sa sunog at pinagbayad ng $13.5 bilyong. Nag-aral si Kevin para maging teacher at iyon pa rin ang trabaho niya ngayon. Si Mary naman ay nasa parehong school pa rin at madalas nang nagta-travel. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.